Hello at welcome dito sa ating channel. April 6, 2022, isang grupo ng mga scientists na pinamumunuan ni Peter Kalmus, isang NASA climate scientist na nakabase sa California, ay itinali ang kanilang mga sarili sa entrance ng isang kilalang bangko sa Los Angeles, ang JP Morgan Chase, na isa sa pinakamalaking investor sa negosyo ng fossil fuels. At hindi lamang ito, dahil kasabay ng protestang ito, ang mahigit 1,000 mga scientists pa ang nagprotesta mula sa 25 na bansa. Ayon sa kanila, ang mga fossil fuels ay ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pag-init ng ating mundo. Ang pagsusunog ng fossil fuels ay nagpo-produce ng napakalaking volume ng carbon dioxide, at kapag kumakapal na ang carbon dioxide sa himpapawid, ay nagkakaroon ito ng tinatawag na greenhouse effect. Dahil sa large amount ng carbon dioxide sa himpapawid na mula sa pagsusunog ng mga fossil fuels at plastic, ay para ring nilagyan ng isang kulambo o kumot ang atmosphere ng Earth. At dahil dito, ang init na pumapasok o nagmumula mismo sa Earth ay natatrap at hindi nakakalabas papunta sa outer space. At ang init na natatrap at hindi makalabas ay siyang nagiging dahilan sa patuloy na pag-init ng ating mundo. At ang pagsusunog ng mga fossil fuels mula sa malalaking industriya ay siyang dahilan kung bakit mas lalo pang umiinit ang ating mundo hanggang sa ngayon. Ayon sa mga nagprotestang mga scientists, ay matagal na nilang binabalaan ang mga malalaking kumpanyang ito ng fossil fuels. Ngunit tila ba'y walang nakikinig. Noong 2015 daw ay nagkaroon ng agreement ang buong mundo sa Paris na panatilihing below 1.5 degrees na lamang ang i-increase ng temperatura ng mundo sa susunod na mga taon. Sumang-ayon naman sa kasunduang ito ang mga scientists, mga malalaking kumpanya at gobyerno, pero tila ba hindi ito nasunod. Ayon sa mga nagprotestang mga scientists, kapag hindi pa din nakontrol at nagpatuloy pa ang pagsusunog ng mga fossil fuels, ang mundo ay tuluyan ng magbabago sa loob lamang ng 3 taon o pagsapit ng 2025. Ganito na kaseryoso ang kalagayan ng ating mahal na planeta. Kung kaya, gayon na lamang kung itaya ng mga scientists na ito ang kanilang propesyon at karir upang ipaalam sa mga tao ang tunay na nangyayari. Ayon sa mga scientists, ay mayroon na lamang tayong 3 hanggang 5 taon upang sagipin ang ating mundo sa nakakatakot na climate change o pagtaas ng klima ng ating daigdig na magiging dahilan ng pagkawala ng anumang buhay sa ating mundo. Ngunit, ano-ano nga ba ang magiging epekto ng climate change kapag nabigo tayong iligtas ang mundo 3 hanggang 5 taon mula ngayon? Ayon sa pag-aaral, ang climate change o global warming ay may matindi at seryosong epekto sa ating mundo. Hindi lamang sa ating mga tao, kundi pati na sa lahat ng buhay sa mundo. At ating isa-isahin ang mga nakakatakot na epekto ng climate change. Una, ang pagtaas ng sea level. Ayon sa pag-aaral, ang temperatura ng mundo ay tumataas ng higit 1 degree Celsius mula 1901 hanggang 2020, at dahil sa pagtaas ng temperaturang ito ay mabilis na natutunaw ang malalaking volume ng yelo sa North at South Pole ng daigdig, at ang mga tubig mula sa pagkatunaw ay dumadagdag sa karagatan, dahilan upang tumaas ang sea level. At ayon sa data ng sea level ay tumataas ng 3.2 mm bawat taon. At ang mabilis na pagtaas nito ay magiging dahilan upang lamunin ng dagat ang mga mabababang syudad o bansa sa daigdig pagsapit pa lamang ng taong 2100. Pangalawa, pagkakaroon ng malalakas na bagyo at kalamidad. Ayon sa pag-aaral, ang pagbabago o pagtaas ng temperatura ng mundo ay may kaugnay sa iba't ibang problema. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagpapataas din ng level ng heat waves na kung saan mas magiging mainit ang bawat araw at gabi. Pagkakaroon ng pangmatagalang El Nino at La Nina
na siyang magiging dahilan ng pagbagsak ng agrikultura dahil sa pagkasira ng pananim at malawak na kagutuman para sa mga tao. At kapag mas mainit ang temperatura, ay tataas din ang level ng evaporation, dahilan upang mas matuyo ang mga halaman at magkaroon ng mga wildfires sa mga malalawak na kagubatan. At kaugnay din ito ang pag-init ng atmosphere ng mundo na siyang magpapainit ng hangin sa itaas, kung saan mas lalaki ang mahuhold na moisture ng mainit na hangin. Dahilan na mas malalakas na ulan at bagyo na hindi pa nararanasan ng kasaysayan ay na siyang magdudulot ng pagbaha at pagkawasak ng iba't ibang syudad sa mundo. At dahil sa mas mainit na klima at moisture ng ating atmosphere, ay magiging mainit din ang karagatan na magbubunga ng mas malalakas na mga buhawi, sandstorm, mga tsunami at sunod-sunod na mas malalakas na bagyo na siyang lubusang babawas sa populasyon ng mundo. Bukod sa mga kalamidad ay may kalakip din na epekto ang climate change sa kalusugan ng tao. Ang matinding init ng sikat ng araw at klima ay magiging sanhi ng heat stroke. Ang pabago-bagong panahon naman ay magdudulot ng mga lagnat o flu. Ang madalas na pagbaha ay magdudulot ng mabilis na pagkalat ng mga sakit na kaugnay ng maduming tubig at bakterya, pati na ang pagdami ng mga lamok na magdadala ng mas malalang sakit para sa mga tao. Ang mga epektong ito ng climate change ay lubos na mararamdaman ng lahat ng nabubuhay sa mundo. Mga hayop na hindi kayang mag-adapt sa pagbabago ng klima ay hindi makakasurvive. Mga organismo o pati mga halaman at mga puno sa kagubatan ay unti-unti na ring malalagas. Titindi ang gutom dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain. Titindi ang kahirapan at kaguluhan. At milyon-milyong tao ang mamamatay dahil sa mga kalamidad. At ang mabuhay ng normal ay hindi na mangyayari pa. At ang populasyon nating mga tao ay tuluyan ng liliit o maaaring walang makaligtas. At ang ating lahi ay mabubura na sa ating planeta. Isipin na lamang natin na ang lahat ng mangyayari sa hinaharap at sa magiging madilim na kapalaran ng ating mundo ay tayo rin ang may gawa. Ngunit habang may panahon pa, ay maaari pa rin natin itong itama at muling pangalagaan ang ating kalikasan. Maraming salamat po sa pakikinig. Please like and subscribe at comment lamang para sa inyong mga suggestions at opinion. Hanggang sa muli, paalam!